Alvin's Pursuit of Voice. Marahil kong hinaplos-haplos ang buhok ni Danica at dinampi-dampian ng halik. Mahimbing na ang tulog niya habang nakaunan sa dibdib ko. Katatapos lang na mainit namin pagtatalik. Sobrang namiss ko siya at kung ako lang masusunod ay gusto ko siyang angkinin magdamag, kaso nga lang ay may pasok siya sa school bukas. Kung pwede nga lang na isama ko siya sa Cebu ay ginawa ko na. Hindi naman pwede dahil may pasok siya sa school. Malakang project namin sa Cebu kaya tinutukan ko iyon. Sa ngayon, nagpapakabisi na lang ako para hindi ko siya lagi naiisip. Ang hirap kasi, lagi siyang sumasagi sa isip ko. Parang gusto kong umuwi agad para makasama ko siya. Nakakabaliw. Siya lang talaga ang babaeng nagpadama sa akin ng ganito. Kaya nga umuwi na ako ngayon dahil hindi ko na kaya ang pagkamiss sa kanya. Isang araw lang ako mamamalagi dito para makasama siya. At sa susunod na araw, ay babalik na ulit ako ng Cebu at ilang araw ulit kaming hindi magkikita. Marahil kong inangat ang ulo ni Danica at inilagay sa unan. Dahan-dahan akong bumangon at bagay siyang gumalaw pero hindi naman nagising. Tatapusin ko lang ang mga papers na inuwi ko. Maingat akong tumayo at dinampot ang jogger at t-shirt at sinuot. Lumapit ako sa kama at hinila ang kumot pataas hanggang sa leeg ni Danica para hindi siya ginawin. Hinalikan ko siya sa noo. Tiningnan ko ang oras sa wall clock. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Sinuot ko ng tsinelas ko at tahimik na lumabas ng kwarto. Dumiretso muna ako sa kusina para uminom ng tubig. Pagya pa ako nagulat nang makita si Manang Salve na umiinom ng tubig. "O Manang, bakit gising pa kayo?" Lumapit ako sa ref at kumuha ng isang bote ng mineral water. "Nagising kasi ako sa pagkauhaw, iho. Ikaw, bakit gising ka pa? Dapat tulog ka na dahil pagod ka sa biyahe." "May tatapusin lang ho akong papeles." Sad ko at binuksan ang bote sabay tungga. "Ganun ba? Hindi ba pwede ipagpabukas na lang yan? Masyado ng gabi." Ngumiti ako kay Manang Salve. Masyado talaga siyang maalalahanin sa akin. "Sandali ko lang ho yung matatapos, Manang. Mga wala pang kalahating oras. Bukas kasi ibibisita ako sa kabilang site sa bayan. Tapos kinabukasan ay balik Cebu na ako." "Babalik ka na agad ng Cebu?" "Oo, kailangan ko pa i-supervise sa mga ginagawa ng mga tao doon para iwas aksidente." "O sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, pwede ka bang makausap?" Naging seryoso ang mukha ni Manang Salve. "Tungkol saan ho, Manang? Sa anak niyo ba? May problema pa ho ba sa gamutan niya?" Nag-aalalang tanong ko. "Hindi yun, iho. Maayos lang anak ko. Tungkol kay Danica ang gusto ko sanang pag-usapan." Kumunot ang noo ko. "Tungkol kay Danica? Ano ang tungkol kay Danica?" Pumuntong hininga sa Manang Salve at matamang tumingin sa akin. "Noong linggo, nagkaroon kami ng pagtatalo dahil nahulog ang Tupperware na may lamang minarinade kong liampo nang buksan niya ang ref. Pinagsabihan ko siya, pero ang asawa mo sinagot-sagot ako. Bastos ang asawa mo, Alvin. Walang galang. Pinamukha niya sa akin katulong lang ako dito. Sa kanya ako na-stress." Himutok ni Manang Salve. "That's impossible. Hindi magagawa yun ng asawa ko, Manang." Umiling-iling ako. "Totoo sinabi ko, Alvin. Binastos ako ng asawa mo. Kahit itanong mo pa kay Ophelia at Elena. Saksi din si Rowena." Lalong kumunot ang noo ko. "Nagpunta dito si Rowena?" "Oo, at nakita niyang kabastusan ng asawa mo sa akin." "Naku, Alvin, mukhang nagkamali ka ng desisyon sa piniling asawa." Tiimbagang na tumalikod ako at lumabas ng kusina. "Saan ka pupunta, iho?" "Sa library, Manang. Titingnan ko ho ang kuha sa CCTV noong linggo." Dire-diretso ako naglakad patungo sa library. Sumunod naman sa akin si Manang na wala pa rin tigil sa kanyang mga hinaing sa asawa ko. Hindi ko naniniwala sa mga sinabi niya. Kilala ko sa Danica. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, siya ang pinakamalambing. Hindi siya madaling magalit at kahit galit ay mahinahon pa rin. Umigting ang pangako matapos kong mapanood at marinig ang kuha sa CCTV sa kusina noong linggo. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko, sa mga sinabi ni Manang Salve kay Danica. Hindi ko man nakikita nang malinaw ang reaksyon ng mukha ni Danica. Alam kong naapektuhan siya sa mga sinasabi ni Manang Salve. "Narinig mo kung paano ako sagot-sagutin ng asawa mo, Alvin? Bastos talaga. Bakit ganoon yung pagsalitaan sa Danica, Manang?" Putol ko sa sinasabi ni Manang Salve. Umawa ang labi niya. "Ano ba sinabi ko? May masama ba sa sinabi ko?" Pumikit ako ng mariin at humugot ng malalim na hininga. "Sinabihan yung maharot ang asawa ko at mga agaw ng nobyo."
Aba, totoo naman ah. Manang! Tumaas ang boss ko. Natameme naman si Manang Salve at namutla. Maras akong tumayo mula sa swivel chair at tumewang. Mabibigat ang bawat paghinga ko. Pinipigilan kong umalpas ang galit sa dibdib ko. Iho, Manang, asawa ko sa Danica. Wala ko kayong karapatan na pagsalitaan siya ng ganun. Pero Alvin, binastos niya ako. Narinig mo naman, di ba? Wala ko narinig na binastos niya kayo. Nangatwiran lang siya dahil sa sinisisi niyo siya sa isang bagay na hindi naman niya sinasadya. Kayo nang bastos sa kanya, Manang. Mariing sabi ko sa mababang boses. Saglit namang hindi nakaimik si Manang Salve. Gumuhit ang pagkadismaya at lungkot sa kanyang muka. Galit ka ba sa akin, Iho? Bumuntong hininga ko. Ayoko magalit sa inyo, Manang. Malaking respeto at paggalang ko sa inyo pero sana'y huwag nang maulit ito. At sana din, irespeto nyo rin at igalang ang asawa ko gaya ng pagrespeto at paggalang nyo sa akin. Bumagsak ang balikat ni Manang Salve. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Alam ko namang ayaw niya kay Danica bilang asawa ko dahil si Rowena ang gusto niya para sa akin. Gusto niya magkabalikan kami ulit ni Rowena pero hindi na mangyayari iyon. May asawa na ako at mahal ko si Danica. Siya ang pinaka-importanteng tao sa akin. Naintindihan ko, Iho. Pasensya na rin. Tumango ako. Mabuti naman ho kung ganoon, Manang. Sige na ho, matulog na kayo at malalim na ang gabi. Tumalikod na si Manang at lumabas ng library. Bumalik naman ako sa pagkakaupo sa swivel chair at ibinagsak ang likod sa backrest. Nalulungkot ako na makitang hindi magkasundo si Manang Salve at si Danica. Alam ko si Manang ang may problema. Nakikita ko naman ang mga effort ni Danica para mapalapit kay Manang pero sadyang matigas ang loob ni Manang. Hanggat maaari ay ayoko magalit kay Manang. Importanteng tao din siya sa akin dahil itinuturing ko na siyang pangalawang ina. Sanang magkasundo na sila. Pero kung hindi pa rin, bibili na lang ako ng bagong bahay na titirhan namin ni Danica. Danica's Silver Voice. Pagkagaling sa school ay halos hindi na kami maghiwalay ni Alvin. Kahit saan siya magpunta sa parte ng bahay ay magkadikit kami. Sa library nga ay nakakandong pa ako sa kanya habang may ginagawa siya. Sinusulit na namin ang natitira niyang oras. Bukas ay babalik na naman siya sa Cebu at sa susunod na linggo na naman siya uuwi. Parang gusto ko nga sumama sa kanya pero hindi naman pwede dahil pumapasok pa ako sa school. Nag-promise naman siya na sa bakasyon ay dadalhin niya ako sa Cebu at ipapasyal. Nag-excite naman ako. Gusto ko rin pumunta sa Cebu. Mamimiss na naman kita ng sobra, baby ko. Anas niya. Hinawakan ko rin na magkabila niyang pisngi na plus sa plus din. Magaspang ito dahil sa kumakapal na niyang balbas at bigote pero mas lalo siyang hot tingnan. Ako din po. Sobra kitang mamimiss. Ngayon pa nga lang miss na kita. Nakangusong sabi ko. Pinisil naman niya ng marahan ang nakausling uso ko. Don't worry, baby. Pag bakasyon nyo na, aasahan ko yan, daddy ko. Muli kong iniyakap ang mga braso sa kanyang batok. Kumagat labi siya at ngumiti. I love it when you call me daddy. Daddy naman kasi ang datingan mo eh. Hot daddy. Pilyang sabi ko sabay bungis-ngis. Ngumisi naman siya at pinisil ang balakang ko. Napakapilya mo talaga. Anyway, baby, nag-usap kami ni Manang kagabi. Nawala ang ngiti ko sa sinambit niya. Nag-usap kayo ni Manang Salve kagabi? Sumeryoso ang mukha niya. Tumahip tuloy ang kaba sa dibdib ko pero inaasahan ko nang magsusumbong sa kanya si Manang Salve. Yes, nagsusumbong siya sa akin na binastos mo daw siya. Kumagat labi ako at yumuko. Lalong kumabog ang dibdib ko sa kaba. Sorry, Alvin. Hinawakan niya ang baba ko at inangat. Na? Huwag ka mag-sorry. Wala ka namang ginawang masama. Napanood ko sa CCTV ang lahat. Hindi ka galit? No, bakit naman ako magagalit? Si Manang ang nambastos sa'yo. And I'm sorry for that, baby. Pero kinausap ko na si Manang na hindi na yun dapat na maulit. Ngumiti ako. Nakahinga din ako ng maluwag. Akala ko kakampihan niya si Manang Salve at pagagalitan ako. Mabuti na lang talaga at may CCTV. Ikaw naman, bakit hindi ka nagsasabi sa akin na may pangyayari palang ganoon? Untag niya sa akin. Ngumuso ako. Hindi ako nagsasabi dahil baka mamaya sabihin ni Manang sumbongera ako. Marahan niyang pinisil ang baba ko. Sa susunod magsasabi ka sa akin, okay? Ayokong binabastos ka
o iniinsulto ng kahit na sino. At lagi mong tatandaan, may karapatan ka sa bahay na ito dahil asawa kita. Tumangutango lang ako at yumakap sa kanya. Inihilig ko ang ulo sa balikat niya. Ayoko na pag-usapan ng tungkol sa issue namin ni Manang Salve. Basta alam na niya ang totoong nangyari. Madaling araw ay nagising ako na wala sa tabi ko sa Alvin. Agad akong bumangon at hinanap siya. Sakto namang kalalabas lang niya ng banyo at bagong shower siya. Pinagalitan ko siya dahil aalis na pala, hindi mala ako ginising. Ang sabi lang niya dahil mahimbing daw ang tulog ko at baka mahirapan lang daw siyang umalis, kaya hindi na talaga ako natulog hanggang sa makaalis na siya. Wow, sumasarap na ang luto mo, Ma'am Danica. Kuhang-kuha mo na ang tamang timpla ng sinigang. Ani Ate Ophelia na tumango-tango habang tinitikman ang sabaw ng niluto kong sinigang na hipon. Patikim nga. Inagaw ni Ate Elena ang kutsara kay Ate Ophelia at sumandok ng sabaw sa mangkok sa katinikman. Pigil-pigil ko naman ang hininga habang nakatingin kay Ate Elena. Oo nga. Masarap ang sinigang mo ngayon, Ma'am Danica. Nakuha niyo na ang tamang timpla. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ng dalawa. Ay, salamat naman at hindi na masyadong maasim o maalat ang sinigang ko ngayon. Nagbunga din ang matyaga nilang pagtuturo sa akin. Magaling kasi kayo magturong dalawa sa akin, mga ate. Nangingiting sabi ko. Matyaga ka rin kasi. Ani Ate Ophelia. O paano? Ito ng ulam natin ngayong tanghali? Sambit naman ni Ate Elena. Oo ba? Na-excite na sabi ko dahil first time, uulamin namin ang ulam na ako mismo ang nagluto at walang katuwang. Teka, si Manang pala. Tumingin ako sa entrada ng kusina. Naku, huwag mo nang intindihin si Manang, Ma'am Danica. Hindi ko makain ng hipon iyon. Wika ni Ate Elena. Kumunot ang noo ko. Bakit? Allergy siya sa hipon? Sabat naman ni Ate Ophelia habang naghahain na. Ganun ba? Anong uulamin niya? Kahit hindi pa kami lubos na okay ni Manang Salve ay nag-aalala pa rin naman ako sa kanya. Malamang, daing nabangus ang ulamin niya ngayon. Nasaan ba siya? Tanong ko. Nasa quarters. Kabidyo ko lang anak. Mamaya pa kakain yun kaya mauna na tayo. Nagugutom na ako eh. Saad ni Ate Elena sabay himas sa tiyan. Mukhang gutom na nga siya. Tumulong na ako sa paghahain kahit pinipigilan nila ako. Para sa akin hindi ko sila tinitingnan bilang kasambahay, kundi bilang kaibigan. Mabuti nga hindi sila mailap sa akin, kaya kahit papano hindi na ako nalulungkot at nababagot ngayong wala sa Alvin. Dahil nakakakwentuhan ko sila. Si Manang Salve naman ay lalo pang nanlamig sa akin. Bagamat kinikibo pa rin naman niya ako minsan pero hindi na niya ako nginingitian kahit tipid lang o kaplastikan man lang. Siguradong masama ang loob niya sa akin dahil pinagsabihan siya ni Alvin. Ay, hindi ko alam kung kailan kami magiging okay. Mahirap din yung may kasama ka sa bahay na hindi mo kasundo. Kumikab ako habang hinahalo ng kutsara ang halo-halo sa baso. Break time namin at nandito kami ni Sarah sa cafeteria. Mukhang puyat ka be ah. Kanina ka pa hikab ng hikab. Puna sa akin ni Sarah habang nilalantakan na ang halo-halo niya. Hindi ako puyat. Maaga nga ako nakatulog at mag-alas 7 na akong nagising kanina. Mabuti nga hindi ako na-late. Nakangusong sabi ko at kinutsara ang beans sabay subo. Pero agad ko din iyong iniluwa dahil parang ang gara ng lasa. Yun naman pala eh. Bakit parang antok na antok ka? Ewan ko nga eh. Lately nagiging antukin ako. Nakakatulugan ko na nga ang video call namin ni Alvin eh. Sabi ko at kumutsara ng yelo at sinubo. Naku, nahawa ka na yata sa akin be. Natatawang sabi ni Sarah. Natawa na rin ako. Antukin din kasi siya. Tipong masandal tulog. Naku, ingat ka. Baka tumaba kang kagaya ko. Sabi nila malakas daw makataba ang tulog ng tulog gaya ko. Yun ang magagawin ko. Masarap patulog lalo na kapag busog. Ani Sarah sabay bungis-ngis. Luka-luka, kaya ka pala nananaba eh. Natutulog ka ng busog. Buti hindi ka binabangungot. Natatawang sabi ko. Puro yelo ng kinakain ko. Yama at saging. Di ko kinakain ang sago, pinipig, halaya at beans. Nagagaraan kasi ako sa lasa. Parang iba yata lasa ng mga ito ngayon. Ayos lang. At least namatay naman akong busog. Kaga? Kunwaring sinabunutan ko siya. Pero seryoso be. Nagda-diet na ako ngayon. Tumas ang kilay ko. Weh, hindi makapaniwala ang sambit ko. Oo nga. Goal ko ngayon ang pumayat. Medyo nahihirapan na rin kasi akong kumilos.
Mabilis na din akong hingalin. Halos hindi na rin kasya mga damit ko. Pumapalo na nga sa 75 ang kilo ko eh. Tumango-tango naman ako. Sang-ayon ako sa kanya. Nakikita ko rin kasi na minsan nahihirapan na siyang kumilos at mabilis hingalin. Gusto ko na nga siyang pagsabihan dahil concern ako sa kanya pero nag-aalala naman ako na baka ma-offend ko siya. Kaya mabuti na lang at na-realize din niya. Kaya nga sa umaga hindi na ako nagkakanin. Tinapay na lang at kape. Tinitiis ko na lang ang gutom ko. Sa tanghali na lang ako nagkakanin pero isa't kalahating cup na lang. Ganun din sa gabi. Baka sa umpisa lang yan, be ha? Baka mga ilang araw lang balik ka na naman sa unrice mo. Sabi ko, hindi no. Seryoso na talaga ako. At saka isa pa, naku-conscious na rin ako sa sarili ko. Lalo na kapag ganitong kasama kita. Sexy-sexy mo tapos ako, pabalyena na. Himutok niya. Grabe ka naman sa balyena. Butanding lang. Biro ko. Sinamaan naman niya ako ng tingin na ikinatawa ko lang. Kapag ako talaga sumeksi, kakabugin kita. Banta niya. Hihintayin ko yan. Saka dapat samahin mo din ng exercise para mas mabilis ang pagbawas ng timbang mo. Suggestion ko pa. Ganun na nga ginagawa ko. Nagjo-jogging ako tuwing umaga paikot sa bahay namin. Mabuti naman. Tiyaga lang Sarah, papayat ka rin. Mangyayari yan. Napatutup ako sa bibig ng tila umahon mula sa tiyan ko paakyat sa lalamunan ko ang halo-halong kinain ko. Mabilis akong tumayo at umalis sa mesa. Wibe, anyari sa'yo? Tanong ni Sarah na napatayo na rin. Itinaas ko lang ang kamay at malalaki ang hakbang na lumabas ng cafeteria. Dumiretso ako sa likod ng cafeteria kung saan may damuhan at doon ko inilabas ang laman ng sikmura ko. Isinuka ko ang lahat ng laman ng tiyan ko. Pati nga ang kinain ko kaninang agahan ay naisuka ko pa. Halos bumaliktad na rin ang sikmura ko. Danica, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagsusuka? Nag-aalalang tanong ni Sarah na hinagod ang likod ko. Tuloy pa rin ako sa pagduwal kahit wala nang nailalabas at puro laway na lang iyon. Nangangatog na ang mga tuhod ko at para ako nilalamig. Pero ang sikmura ko ay patuloy pa rin sa pag-aalboroto. Wait lang be, kukuha lang ako ng tubig. Iniwan ako ni Sarah at halos tumakbo siyang pabalik sa cafeteria. Umawak naman ako sa puno ng akasya dahil parang mabubuwal na ako. Nakaramdam na rin kasi ako ng pagkahilo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hindi kaya na food poison ako? Danica, eto na yung tubig. Medyo maligam-gam yan. Baka sakali maginawa ng sikmura mo. Iniabot sa akin ni Sarah ang plastic cup na may maligam-gam na tubig. Nanginginig ang kamay na kinuha ko iyon at nangihinang nilapit sa bibig at ininom. Medyo kuminhawa ang sikmura ko nang malamnan ito ng maligamgam na tubig. Be, namumutla ka. Bulalas ni Sarah at sinipat ang mukha ko. Hinawakan pa niya ang braso ko at kamay. Ang lamig mo din. Medyo nahihilo na nga rin ako eh. Nangihinang sabi ko. Pumunta na tayo ng klinik. Baka kung ano na yan. Inalalayan ako ni Sarah at naglakad na kami papuntang klinik. Pagdating namin sa klinik ay agad akong inestima ng nurse doon. Pero agad din niyang sunuwestyon na pumunta ako sa pinakamalapit na ospital para masuri ng doktor at matest na rin. Posible daw kasi na baka na food poison ako. Sumama na rin si Sarah at ang advisor ko na tinawagan din si tatay para ipaalam ang nangyari sa akin. Okay naman ho ang mga lab test ng estudyante niyo, ma'am. Wika na may edad na babaeng doktor na sumuri sa akin sa advisor ko. Kung ganoon ho, Dok? Ano ho kayang dahilan ng pagsusuka niya at pagkahilo? Tanong pa ng advisor ko. Oo nga ho, Doc. Di po ako naniniwala na okay lang ang anak ko. Abay, hindi biro ang pagsusuka at pagkahilo niya. Ani tatay na nakaguhit pa rin ang pag-aalala sa muka. Kanina nga pagdating niya, tarantang-taranta siya nang makitang namumutla ako. Lahat na yata ng doktor at nurse sa emergency room ay kinulit niya tungkol sa kalagayan ko. Teka lang ho, di pa ako tapos. Sa test na ginawa namin sa kanyang dugo, may isa pa hong resulta ang lumabas. Nagdadalang tao ho ang estudyante at anak niyo. Ho? Buntis ang anak ko? Bulalas ni tatay na namimilog ang mata. Pati ng advisor ko at si Sarah ay namimilog din ang mga mata. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ko sa kaba. Oho, buntis ho ang anak niyo, sir. At sinasuggest ko rin po na magpa-check up na siya agad sa OB, gynecologist. Sabay-sabay silang tatlong napalingon sa akin.
Tila hindi sila makapaniwala sa sinabi ng doktor. Ako rin naman ay hindi makapaniwala. Parang nananaginip ako pero unti-unting sumibol ang tuwa sa dibdib ko. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay ko. Buntis na ako. Magkaka-baby na kami ni Alvin. Sigurado ka na ba dyan, anak? Opo, tay. Gusto ko pong i-surprise sa Alvin pag uwi niya. Sigurado ako matutuwa siya. Excited na sabi ko. Nandito na kami sa bahay ni tatay. And excuse muna ako ngayon sa klase ng advisor ko at pinauwi muna para makapagpahinga. Pinakuha ko na lang kay Mang Carlo ang mga gamit ko sa school. Nag-aalala pa nga siya kung bakit ako sinugod sa ospital. Sinabi ko na lang na may hindi ako magandang nakain kaya nagsuka ko. Just in case na tumawag sa kanya si Alvin at magtanong sa akin, ayun ang sabihin niya. Ikaw ang bahala, anak. Tinapik ako ni tatay sa balikat. Kayo po, tay. Okay lang po sa inyo na buntis na ako? Nag-aalalang tanong ko. Simula kasi nang malaman niya kanina na buntis ako, naging tahimik siya. Alam ko namang nabigla siya. Ngumiti si tatay. Oo naman, anak. Ayos lang naman sa akin. Nabigla lang ako. Sabi ko sa sarili ko noon dapat maging handa ako sa pagbubuntis mo pero nabigla pa rin ako. Ikaw ba, anak? Masaya ka ba? Ngumiti ako. Opo naman, tay. Gusto ko na rin pong magka-baby kami ni Alvin eh. Medyo kinakabahan lang po ako at natatakot dahil first time ko po. Naiintindihan ko, anak. Bukas na bukas ay isasamahan kita magpa-check up sa bayan. Salamat po, tay. Promise po, tay, ha? Secret po muna natin ito. Ayoko may ibang makakaalam bukod sa atin ni Sarah at ng advisor ko. Gusto kong ako mismo magsabi ng personal kay Alvin. Ngayon pa lang ay nai-imagine ko na mukha ni Alvin na tuwang-tuwa. Excited na ako sabihin sa kanya na buntis na ako at magkaka-baby na kami. Oo, anak. Hindi ko ipagsasabi. Sikreto muna natin. Salamat, tay. Yumakap ako kay tatay. Hinimas-himas naman niya ang likod ko. Magiging nanay ka na, anak. Parang kailan lang baby ka pa at karga-karga kita. Pero ngayon magkaka-baby ka na. Humiwalay ako ng yakap kay tatay at tumingin sa kanya. At magiging lolo ka na, tay. Oo nga, pinaramdam mo sa akin na matanda na nga ako. Sabay na lang kaming natawa ni tatay. Kinagabihan ay tumawag si Alvin. Nalaman nga niya kay Mang Carlo na sunugod ako sa ospital kanina. Pinagalitan pa niya ako dahil hindi ako nagsabi. Nag-alala siya sa lagay ko. Sinabi ko naman na ayos lang ako at may nakain lang na hindi maganda. Kumalman naman siya at nangakong uuwi sa susunod na linggo. Nagpaalam naman ako sa kanya na sa bahay muna ako ni tatay matutulog. Pinayagan naman niya ako. Kinabukasan ay nagpunta kami ni tatay sa OB-GYN clinic at nalaman ko na 1 buwan na akong buntis. Saka ko lang naalala na hindi ako nagkaroon ng 1 buwan at maging ngayong buwan. Sa dami ng iniisip ko, nakalimutan ko na ang period ko. Pinaalalahanan naman ako ng doktor na mag-iingat sa mga kilos ko dahil mahina daw ang kapit ni baby. Nag-aalala naman ako pero sisiguraduhin kong mag-iingat ako at aalagaan ko si baby sa tiyan ko. Alam mo bang alalang-alala kami nang malaman namin kay Mang Carlo na sinugod ko sa ospital? Pupunta nga dapat kami eh. Nalaman na lang namin na nakauwi ka na sa bahay ng tatay mo at okay ka na daw. Ani Ate Ophelia habang ginagawan ako ng merienda. Kakauwi ko lang, galing sa bahay ni tatay at heto nga, sinalubong nila ako ng sunod-sunod na tanong. Ramdam ko ang pag-aalala nila sa akin. Pasensya na mga ate kung pinag-alala ko kayo masyado, pero okay na ako. Bukas ay papasok na ako sa school. Nakangiting sabi ko. Mabuti naman kung ganoon, Ma'am Danica. Pero alam mo ba, hindi lang kami nag-alala sa'yo, kundi pati sa Manang. Wika naman ni Ate Elena. Tumaas ang kilay ko. Talaga? Parang hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Ate Elena na nag-aalala din sa akin si Manang Salve. Oo, hindi lang niya sinasabi pero panay ang tanong kay Mang Carlo tungkol sa kalagayan mo. Parang may mainit na kamay ang humaplo sa puso ko. Kaya pala nang makita ko si Manang kanina ay iba ang tingin niya. Para bang gusto niya lumapit at kausapin ako pero nagdadalawang isip. Oh, eto ng request mo. Turo na may langka. Masarap yan. Inilapag ni Ate Ophelia ang turo na ni-request ko sa kanya kanina. Naglapag din siya na isang pitsil ng juice na namamawis pa sa lamig. Pinagsaluhan na namin ni Ate Ophelia at Ate Elena ang turon. Tinawag pa namin si Manang Salve pero mamaya na lang daw siya at tatapusin pa raw ang pinapanood.
Sa mga araw na dumaraan ay ramdam ko unti-unting pagbabago ng katawan ko. Nagiging antukin pa ako lalo at medyo dumadami na ang kain ko. Hindi pa naman nagiging sensitibo ang panlasa ko at pangamoy pero napansin ko, nagiging emosyonal ako. Yung tipong nanonood ako ng mga dramang malungkot ay naiiyak na ako. Samantalang dati hindi naman. Kaya nang gusto ko mangyari ay wala pang nakakaalam ng pagbubuntis ko. Sa school ay si Sarah pa lang at ang advisor ko nakakaalam. Saka ko na iyon ipapaalam sa lahat kapag nasabi ko na kay Alvin. Sa tuwing magka-video call kami ni Alvin ay katin-katin na ang dila ko na sabihin na buntis ako pero pinipigilan ko ang sarili ko. Gusto ko sabihin sa kanya ng personal kaya konting tiis pa. Aba, ang lakas natin kumain ngayon ah. Puna ni Ate Ophelia nang maubos ko ang kanin sa plato ko at nagsasandok ako ng panibago. Nagugutom pa kasi ako eh. Nakangiting sabi ko. Kailangan kong kumain ng marami para mabilis lumaki sa baby sa tiyan ko. Halata nga. Abay, baka manambakan yan. Ani Ate Elena. Ayos lang ate. Ang importante malusog. Malusog kami ng baby ko. Ngalang-ngalang idugtog ko. Ang daldal nyo, magsakain na lang kayo. Sita sa amin ni Manang Salve na kanina pa hindi nakikisali sa kwentuhan namin at tahimik lang na kumakain. Mabuti nga't sumasalo na siya sa amin. Nagtinginan lang kaming tatlo at nagsanyasan na lang sa mata habang nangingiti. Kahit papaano ay medyo okay na kami ni Manang Salve. Para akong pinagsakluba ng langit at lupa sa sinabi ni Alvin. Nawala ang excitement ko. Hindi ko talaga makakauwi bukas ng Sabado. I'm sorry baby, hindi talaga. Hindi ako makakaalis dito sa site. Hindi ko pwedeng iwan ng mga tao kung nakadetain ngayon sa police station. Lalo pat wala ng opisina dahil weekend na bukas. Hindi kaya ng konsensya ko na iwan sila. Wala silang kasalanan. At isa pa nagka-problema din kami sa permit at ayusin pa namin iyon ni attorney. I'm sorry baby. Hindi ako umimik at nakatingin lang sa mukha ni Alvin sa screen ng cellphone. Makapal ng bigote at balbas niya at baka sa mukha ang pagod. Gusto kong mainis sa kanya pero naawa naman ako sa itsura niyang halatang pagod at stress na rin sa problema. Nabangga na isang kotse ang truck ng mixer nila. Kritikal ang kondisyon ng mga sakay ng kotse at ang driver naman at dalawang pahinante ng mixer truck ay dinetain ng mga pulis. Bumuntong hininga ko. Dapat intindihin ko si Alvin. Hindi na dapat ako sumabay sa iisipin niya. Ngumiti ako. Naintindihan ko. Ayos lang sa akin na hindi ka uuwi bukas. Oh, thank you baby. And I'm sorry. Next week, I'll try na makauwi. Kapag naayos na ang problema sa mga tao ko at sa site, uuwi agad ako. I really miss you. I miss you too, Alvin. Mag-iingat ka dyan lagi. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Yung itsura mo mukha ka ng haggard. Buti na lang gwapo ka. Ngumisi si Alvin. Lalo lang kitang namimiss sa mga hirot mong ganyan, baby ko. Ngumuso ako. Pero seryoso ako, Alvin. Alagaan mo ang sarili mo, baka magkasakit ka niyan. Yes, baby. Don't worry about me, okay? Ikaw din. Ingat-ingat din sa mga kinakain. Huwag kain ng kung ano-ano, baka magsuka ka na naman. Kumagat labi ako, tumangutango. Nagtagal lang ng 30 minutong video call namin ni Alvin. I-video call pa raw niya si attorney para kausapin. Lalo ko namimiss si Alvin sa mga dumaraang araw. Bagamat lagi pa rin naman kami nagkakausap sa umaga at sa gabi bago matulog. Pero hindi ko pa rin maiwasang malungkot at minsan naiiyak na ako. Minsan dumadalaw si tatay para kamustahin ako. Muntik pa nga niyang masabi kina Ate Ophelia at Ate Elena na buntis ako. Mabuti na lang at naagapan ko. Dumadalaw din si Lolo Fernan. Siya nagkukwento sa akin ng sitwasyon ni Alvin sa site nila sa Cebu. Kahit papaano'y gumagaan ang loob ko kapag kausap ko siya. Dumating ang isa pang linggo ay hindi pa rin nakauwi sa Alvin. Inintindi ko pa rin siya pero hindi ko maiwasang makaramdam ng tampo. Bagamat hindi ko yun pinapahalata sa kanya. Minsan nawawalan ako ng ganang kumain kapag naiisip siya. Ma'am Danica, bakit nandito ka sa lanay at nagmumukmuk? Naku, lalo ka lang malulungkot niyan. Samahan mo na lang kami ni Ophelia sa quarters. Manonood kami ng movie. Yung bagong labas lang. Yaya sa akin ni Ate Elena. Sige ate, tatapusin ko lang itong nare-research ko. Susunod ako sa quarters. Nakangiting sabi ko. O sige, ikaw ang bahala. Basta kung may kailangan ka, sa quarters lang kami ha. Tumango lang ako. Nang mawala na sa paningin ko sa Ate Elena ay nalusaw ang ngiti ko.
Muli kong tinuon ang atensyon sa research ko. Nag-pop up naman ang chat ni Sarah. Binuksan ko yun at nireplyan ang chat niya. Chinek ko pang ibang chat na bagong dating. Mga galing yun sa classmates ko. Isa-isa ko yung nireplyan. Ang hindi ko lang pinapansin ay ang mga chat ng mga lalaki kong classmates na nagpapalipad hangin.